Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinatay sa mga lumang alamat, paniniwala, at karanasan ng ilan sa mga Pilipino. Anumang pagkakahalintulad ng mga tauhan, lugar, o pangyayari sa totoong buhay ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng aliw, kilig, at kaunting kilabot sa mga tagapakinig. Hinihikayat naming ang lahat na manatiling bukas ang isipan at huwag basta-bastang husgahan ang ating kultura at mga pamahiin. Ang kwento ay hindi layuning manakot o maghasik ng maling impormasyon, kundi upang mapanatili ang mayamang kwentong bayan ng ating bansa. Maging bukas sa kwento, ngunit manatiling matalino sa paniniwala. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan ng Visayas, may isang lalaking halos mawalan na ng pag-asa sa buhay, si Mang Celso. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, masipag, at mapagkumbaba. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila hindi siya pinapalad ng tadhana. Noong bata pa lamang si Mang Celso, naranasan na niya ang hirap ng buhay. Iniwan siya ng kanyang ama at lumaking kasama lang ang kanyang inang may karamdaman. Maaga siyang namulat sa pagtatrabaho, nag-uuling, namumulot ng kahoy, at naglalako ng gulay sa kabilang baryo. Ngunit kahit anong sipag, sapat lang ang kinikita niya para may makain sila ng kanyang ina sa maghapon. Paglipas ng panahon, pumanaw na rin ang kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang maliit na kubo sa gilid ng ilog, at mula noon ay tila ba nawalan na siya ng saysay sa bawat paggising niya sa umaga. Ang katawan niyang dati malakas ay unti-unting nanghina. Nilamon siya ng lungkot, gutom at pagod. Walang asawa, walang anak, at walang sinumang kamag-anak na dumadalaw. Si Mang Celso ay tila aninong lumalakad sa baryo, buhay, pero wala ng gana. Isang araw, dumaan ang isang matinding bagyo. Nasira ang ilang pananim niya sa likod ng bahay, bumaligtad ang kanyang bangkang ginagamit sa pangingisda, at nasira ang kalahati ng bubong ng kanyang kubo. Sa loob ng 3 araw, hindi siya kumain ng maayos. Pinilit niyang manghingi ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit lahat ay abala rin sa sariling problema. Ang iba'y iniwasan pa siya, baka raw maging pabigat. Doon siya tuluyang sumuko. Umupo siya sa tabi ng punong mangga sa likod ng kanyang bahay, umiyak ng tahimik habang nakatingin sa langit. Kung may Diyos ka nga, bakit mo hinahayaan to? Bakit puro hirap na lang? Kung may kahit sino dyan na kayang tumulong, kahit multo ka pa o anong nilalang, lalapitan kita. Basta matulungan lang ako, mahinang wika ni Mang Celso, na para bang isang desperadong panalangin na isinabay sa ihip ng hangin. Sa gabing yon, natulog siyang gutom. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at langit-ngit ng bubong ang kanyang kasama. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may kakaibang presensyang bumalot sa kanyang paligid. Lumamig ang hangin at ang mga alitaptap sa paligid ay tila biglang nawala. Sa gitna ng kanyang pagtulog, nagising siya sa katok sa pinto. Tok tok tok. 3 mabibigat na katok. Akala niya ay guni-guni lang ito, ngunit muling umulit. Tok tok tok. Mas malakas na ngayon. Nagmadali siyang bumangon, nagduduling pa ang mata sa dilim. Sino yan? Tanong niya habang nilalapitan ang pinto. Walang sumagot. Binuksan niya ito at sa kanyang gulat, walang tao. Ngunit may iniwang bakas ng paa sa putik, basang-basang tila galing sa ilog. Bumalik siya sa loob, nanginginig ang tuhod. Kumuha siya ng kandila at sinindihan. Umupo siya sa papag, pinilit bumalik sa pagtulog. Ngunit may narinig siyang boses, mahina pero malinaw, narinig ko ang hiling mo, napalingon siya. Wala siyang nakita, ngunit ramdam niya ang presensyang hindi tao. Sino ka? Tanong niya, pinipilit ang sarili na huwag matakot. Isa akong nilalang na matagal nang naninirahan sa kagubatang ito. Tinawag mo ako. At kung gusto mong matupad ang iyong hiling, handa akong tumulong. Pero may kapalit. Hindi nakapagsalita si Mang Celso. Pinagpapawisan siya kahit malamig ang paligid. Ngunit sa puso niya may halong kaba at pag-asa. Ano mang hiling mo, pera, pagkain, kalusugan, kahit buhay ng ibang tao, maibibigay ko. Ngunit kailangan mo munang pumayag sa kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Tanong ni Mang Celso. Isang simpleng kapalit. Ngunit hindi mo pa kailangang malaman ngayon. Ang mahalaga, handa ka bang tanggapin ang tulong ko? Tahimik. Bumigat ang paligid. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Ngunit sa dami ng taon ng paghihirap, sa paulit-ulit na gutom at sakit, sa kawalang pag-asa, wala na siyang pakialam. Gusto na lang niyang mabuhay ng normal kahit sandali lang. Mahina niyang sagot.
Kahit ano pa man yan. Gusto ko lang mabuhay na parang tao. Kung gayon simula bukas, magbabago ang takbo ng buhay mo. Ngunit tandaan mo ito, Celso, huwag kang lalabag sa kasunduan, at huwag mong ipagkakalat kung paano mo nakuha ang biyayang darating. Walang sagot si Mang Celso. Bumalik siya sa paghiga, nanginginig pa rin. Sa kanyang pag-idlip, ramdam niya ang malamig na hangin na dahan-dahang dumampi sa kanyang balat, at ang munting bulong na parang dumaan sa kanyang tainga. Simula ngayon, hindi ka na magiging gaya ng dati. Kinabukasan, nagising si Mang Celso na may kakaibang pakiramdam, parang gaan ng katawan niya, na para bang nabunutan siya ng tinik. Ang ubot hirap sa paghinga na araw-araw niyang iniinda, biglang nawala. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may enerhiyang dumadaloy sa kanyang kalamnan. Pagbangon niya, agad niyang napansin ang bakuran. Ang mga pananim na halos patay na dahil sa bagyo, ay bigla na lamang nanariwa, may bagong usbong ng gulay, may dahong sariwa, at tila nabasa ng ulan kahit wala namang ambon. Ang bangkang nasira ay nasa tabi ng kubo, tuyo na at parang bagong pinta. Napapikit si Mang Celso. Hindi ito panaginip. Totoo ba to, bulong niya sa sarili. Hindi siya agad naniwala. Naglakad siya papunta sa batis upang maghilamos. Pagdating niya roon, may isang bagay na lalo niyang ikinagulat. Isang sako ng bigas, isang basket ng prutas, at ilang pirasong pinatuyong isda ang nakalagay sa gilid ng batis, may maliit na papel na nakatali sa ibabaw ng sako. Dahan-dahan niya itong binasa. Simula pa lang ito. Hindi niya alam kung sino si ngunit alam niya na ito ay galing sa nilalang na nakausap niya kagabi. Hindi na siya nagtanong pa, dinala niya ang mga biyaya sa kanyang bahay at muling napaupo sa papag, nag-isip. Bakit ako? Tanong niya sa sarili. Anong meron sa akin? At ano nga ba talaga ang kapalit nito? Ilang araw ang lumipas at patuloy ang pagdating ng mga himala. Tuwing umaga, may pagkain na tila misteryosong lumilitaw sa kanyang bakuran, saging, tinapay, at minsan ay dilatang pagkain na hindi niya maalalang mabibili sa kanilang maliit na tindahan. Ang mga kasuotan niyang butas-butas ay biglang napalitan ng malilinis at maayos na damit. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling, at ang mga kapitbahay na dating umiiwas sa kanya ay biglang bumati at nag-alok ng tulong. May mga hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago kay Mang Celso. Ang dating payat, sakitin, at bugnutin ay naging malakas, masayahin, at para bang laging may dalang liwanag sa paligid. Ngunit hindi niya maikwento sa kanila ang tunay na dahilan. Bumabalik sa kanyang isipan ang paalala ng nilalang, huwag mong ipagkakalat kung paano mo nakuha ang biyayang darating. Sa kabila ng ginhawa, may bagay na gumugulo sa kanya gabi-gabi. Tuwing hating gabi, may mga bulong siyang naririnig sa labas ng kanyang bahay. Minsan ay may mga aninong dumadaan sa ilalim ng buwan. At minsan, bigla na lang siyang nagigising na may amoy ng insenso o bulok na dahon sa paligid ng kanyang papag. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga, muli na namang may kumatok sa kanyang pintuan. Tok! 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 Alam niyang hindi ito ordinaryong bisita. Pagbukas niya, may nakita siyang matandang babae, nakasuot ng itim na saya, may kulubot na balat, at may pulang-pulang mata. Sa kanyang likod ay may dala siyang sako at baston na may ukit ng mga simbolong hindi pamilyar kay Mang Celso. Celso, tawag ng matanda. Panahon na upang harapin mo ang katotohanan. Nanlaki ang mata niya. Ikaw ba ang tumulong sa akin? Tumango ang matanda. Ako si Luwalhati. Isa ako sa mga tagapagbantay ng hangganan, ang lugar sa pagitan ng mundong ibabaw at ng kailaliman. Isa akong nilalang na hindi basta aswang, ako ay tagapagtupad ng kahilingan. Ngunit bawat hiling ay may kalakip na kapalit. Napalunok si Mang Celso. Gusto niyang tumakbo, ngunit nanatili siyang nakatayo. Tila may kung anong puwersang humahawak sa kanyang katawan. Ano ang gusto mong kapalit? Tanong niya, nanginginig. Hindi pa ngayon, sagot ni Luwalhati. Bibigyan kita ng 7 buwan upang namnamin ang buhay na gusto mo. Sa ika-7 buwan, babalik ako upang kunin ang kabayaran. Anong klaseng kabayaran? Tanong niya muli. Ngumiti ang matanda, at ang ngiti nito ay hindi karaniwang ngiti, parang sabay na masaya at mapanganib. Isang bagay na pinakamahalaga sa'yo. Ngunit hindi mo pa alam ngayon kung ano yon. At sa isang iglap, naglaho ang matanda. Parang usok na inihip ng hangin. Naiwan si Mang Celso na nakatayo pa rin, nanginginig at hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Totoo ang lahat.
At ngayon ay alam na niyang may takdang panahon ang kanyang ginhawa. Mula noon, nagsimula siyang magtala ng bawat pangyayaring konektado sa nilalang, oras ng pagdating ng pagkain, hitsura ng mga anino sa gabi, mga panaginip niyang kakaiba. Naging mas mapagmatsyag siya. Ngunit sa kabila ng takot, patuloy pa rin ang pagdagsa ng biyaya. Nagkaroon siya ng maliit na tindahan, may mga bumibili, at may dumayo pa upang mag-alok sa kanya ng negosyo. Ang dating tinuturing na dukhang mangangalakal ay unti-unting naging respetado sa kanilang baryo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang lahat ng ito'y utang ni Mang Celso sa isang nilalang na hindi tao, isang aswang na tumutupad ng kahilingan pero may kabayaran. At sa paglapit ng ika-7 buwan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pinasok. Lumipas ang ilang linggo, at tila isang panaginip pa rin ang lahat kay Mang Celso. Ang kanyang maliit na kubo ay unti-unting naging mas maayos, may mga bagong gamit, may maliit na estante para sa paninda, at kahit ang kanyang lumang radyo ay biglang gumana. Hindi na siya pinandidirihan ng mga tao, at minsan, may mga batang tumatambay sa kanyang tindahan para bumili ng candy o tinapay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang isipan ay hindi matahimik. Alam niyang ang lahat ng tinatamasa niya ngayon ay bunga ng isang hiling na maaaring ikasira rin ng kanyang kinabukasan. Naalala pa niya ang mismong tanong na binitawan niya sa nilalang noong gabing yon, gusto ko lang ng ginhawa, kahit minsan lang kahit kaunting biyaya para sa huling mga taon ng buhay ko. Sa mga simpleng salitang iyon, nagbukas ang pinto ng isang kasunduan. At ngayon, habang palapit ng palapit ang ika-7 buwan, hindi niya maiwasang magtanong, sapat ba ang lahat ng ito kapalit ng kung ano man ang kukunin sa akin? Ginhawang may halong takot tuwing gabi, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Bagamat may pagkain sa hapag at may pera sa kaha ng tindahan, ang kanyang mga panaginip ay nagiging mas madilim, mga larawang hindi niya maintindihan, isang bata na umiiyak sa gitna ng apoy, isang batis na unti-unting nagiging pula, at ang refleksyon niya sa salamin na unti-unting nawawala. Minsan, sa kanyang panaginip, lumalabas si Luwalhati, ang aswang na tumupad sa kanyang kahilingan, nakatayo sa tapat ng kanyang pintuan, kumakatok, habang hawak ang isang orasan na unti-unting nauupos ang buhangin. Sa mga panahong ito, napilitan siyang muling dumalaw sa simbahan. Hindi na siya lumalapit sa mga tao, ngunit lihim siyang sumasama sa misa. Pinagmamasdan niya ang krusipisyo, habang tahimik na nananalangin, Panginoon, kung ako'y nagkamali, gabayan niyo po ako. Huwag niyo pong hayaang madamay ang iba sa pinili kong landas. Ngunit ang katahimikang kanyang hinahanap ay hindi niya matagpuan kahit sa loob ng simbahan. Isang kakilala mula sa nakaraan isang araw, habang nag-aayos siya ng mga paninda, may isang babae ang lumapit sa kanyang tindahan. May bitbit itong bata, 6 o 7 taon ang edad. Magulo ang buhok ng babae at halatang gutom. Pero sa kabila nito, may pamilyar na aura ito. Celso, tanong ng babae. Napatingin siya. Ligaya. Tumango ang babae. Matagal na pero ikaw pa rin yan. Hindi ako nagkamali. Ligaya ang dating kasintahan ni Mang Celso noong kabataan pa niya. Iniwan siya nito matapos ang isang matinding away tungkol sa pera at paniniwala. Wala na siyang balita sa babae sa loob ng mahigit 2 dekada. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, may kaba. Wala na akong ibang mapuntahan. Iniwan kami ng asawa ko. Wala akong trabaho. Nabalitaan kong andito ka pa raw. Nagbaka sakali akong matulungan mo kami. Tahimik lang si Mang Celso. Tiningnan niya ang bata. May mga mata itong malungkot ngunit inosente, tila walang kamalay-malay sa bigat ng mundo. Pinatuloy niya ang mag-ina. Pinakain, pinainom at binigyan ng silid sa kanyang maliit na bahay. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaibang koneksyon ang naramdaman niya sa bata. Sa tuwing tinitignan niya ito, parang may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Lalo na't isang gabi, habang tulog ang lahat, nagising siya at nakita ang bata na nakatayo sa harap ng kanyang pintuan, tulog pero nakatayo, parang inaakit ng hindi nakikitang puwersa. Emil, tinawag niya. Dahan-dahang humarap ang bata at sinabi sa tinig na hindi niya inaasahan, hindi ikaw ang magbabayad, Lolo Celso. Nanlaki ang mata niya. Lolo. Hindi pa niya naitanong kay Ligaya kung sino ang ama ng bata. Hindi rin siya sigurado kung may kaugnayan ba ito sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw, may kinalaman ang batang ito sa hiling na kanyang binitawan. Ang pagsisimula ng paglalaban ng budhi kinabukasan, kinausap niya si Ligaya. Ligaya, si Emil anak ba siya ng asawa mong huli mong nakasama? Umiling si Ligaya.
Wala akong naging asawa. Matapos tayong maghiwalay, nabuntis ako. Hindi ko na nasabi sa'yo. Takot akong balikan ka noon. Wala rin akong ibang naging karelasyon simula noon. Napatulala si Mang Celso. Ako ang ama niya. Tumango si Ligaya. At doon niya na-realize ang lahat. Ang hiling niyang kahit minsan lang maranasan ang ginhawa, ay unti-unting kumukuha ng mas mahalagang bagay kaysa yaman o buhay, ang dugong laman ng kanyang dugo. Naalala niya ang sinabi ni Luwalhati, ang kukunin ko ay ang pinakamahalagang bagay sa'yo. At ngayon, malinaw na sa kanya kung ano yon, si Emil. Sa mga sumunod na araw, tila nagbago ang ihip ng hangin sa paligid ni Mang Celso. Mula sa tila masaganang buhay na kanyang tinamasa, unti-unti itong sinisingil ng hindi nakikitang kapalit. Simula nang makilala niya si Emil bilang kanyang anak, lumalim ang kanyang takot. Lalo pat mas napapansin niya ang mga kakaibang nangyayari sa bata, mga senyales na tila konektado sa kanyang kahilingan sa aswang. Mga pansin ng matanda isang gabi habang naglalakad pa uwi galing simbahan, napansin ni Mang Celso ang isang itim na ibon na palaging sumusunod sa kanya mula sa puno hanggang sa bubong ng bahay. Hindi ito ordinaryong ibon, matalas ang mata, at tuwing tinitigan niya ito, parang may gumuguhit na lamig sa kanyang kalamnan. Pagpasok sa bahay, biglang lumamig ang hangin. Nakita niya si Emil sa sulok ng sala, tahimik at nakatitig sa dingding. Tinawag niya ito, ngunit hindi sumagot. Tanging mga salitang bumubulong lamang sa hangin ang narinig niya, malapit na . Kinabukasan, kinonsulta niya ang albularyo sa kabilang barangay, si Kadoro. Matagal na itong kilala sa pagharap sa mga kakaibang karanasan sa baryo. Ano ang problema mo, Mang Celso? Tanong ni Kadoro habang naglalatag ng mga dahon ng sambong at asin sa mesa. Parang may masamang sumusunod sa apo ko sa anak ko pala. Kakaiba ang mga kilos niya. At pakiramdam ko, hindi naligtas ang bahay namin. Tahimik na tumingin si Kadoro. Hindi lang bahay mo ang hindi ligtas. Kaluluwa mo, Mang Celso, ang nakataya rito. May amoy kang hindi basta-basta. Amoy ng kasunduang itinaga sa ilalim ng gabi. Napatayo si Mang Celso. Alam mo? Tumango si Kadoro. Hindi ako basta-basta, Celso. Alam ko ang mga yapak ng nilalang na nilapitan mo. At kung anong hinihingi nila kapalit ng mga pangakong ginhawa. Pagsasalita ng bata kinagabihan, habang natutulog ang lahat, nagising si Mang Celso sa mahinang boses na tila umaawit. Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa bintana ng kwarto ni Emil. Doon, nakita niyang nakaupo ang bata sa harap ng salamin, humahaplos sa sariling anino. Hindi ko gusto dito, bulong ni Emil. Ayoko sa dilim na sumusunod sa akin. Napaluha si Mang Celso. Lumapit siya at niyakap ang bata. Lolo, bakit may babaeng may pakpak sa panaginip ko? Sinasabi niyang huwag akong lumayo sa'yo, kasi ikaw raw ang dahilan kung bakit gusto niya akong kunin. Doon na hindi napigilan ni Mang Celso ang pagsabog ng kanyang budhi. Anak, patawad. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Ang akala ko'y ako lang ang magsasakripisyo. Ngunit alam niyang hindi na sapat ang pagsisisi para pigilan ang darating. Ang muling pagkikita kay Luwalhati lumipas ang ilang gabi at muling nagpakita si Luwalhati. Hindi na siya kagaya ng dati. Ang kanyang buhok ay tila usok na sumasayaw sa hangin, ang kanyang mga mata ay pula na parang apoy, at ang tinig niya'y may bigat ng libong sumpa. Celso, wika nito habang nakatayo sa labas ng bahay. Hinihintay ko lang ang takdang oras. Pero pinili mong pigilan ito. Gusto mong talikuran ang kasunduan? Papatayin mo ba ang anak ko? Hindi ba ako ang may kasunduan sa'yo? Hindi kita papatayin, Celso. Sabi mo, ang pinakamahalaga sa'yo ang aking kukunin. Noon, wala kang mahal sa buhay. Ngayon, meron ka na. At iyon ang kabayaran. Tila gumuho ang mundo ni Mang Celso. Hindi, sigaw niya. Kunin mo ako. Ako ang gumawa ng kasalanan. Ngumiti si Luwalhati ng malamig. Hindi mo pwedeng baguhin ang panuntunan ng dilim. Pero may paraan. Ang alok ng palit biglang naging malamig ang paligid. Huminto ang mga kuliglig. Huminto ang oras. At sa katahimikan, narinig ni Mang Celso ang huling alok, kung gusto mong iligtas ang anak mo, kailangan mong talikuran ang lahat. Babalik ka sa dati mong buhay, mas mahirap pa. Walang bahay. Walang pagkain. At walang pangalan. Ngunit ang kapalit, si Emil ay mananatiling ligtas.
Walang pag-aalinlangang sumagot si Mang Celso. Gagawin ko. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Ngumiti si Luwalhati. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ng isang nilalang na humahanga sa sakripisyo. Mas malakas pa pala ang puso mo kaysa sa kasakiman. At sa isang iglap, nawala si Luwalhati. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang gabi. Ang umaga ng pagbabalik kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang isang matandang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Marumi ang kasuotan, gutom at wala sa sarili. Dinala siya sa barangay at pinakain. Wala siyang maalala. Hindi niya alam ang kanyang pangalan. Sa kabilang dako, si Emil ay namulat sa isang bagong bahay. Nakayakat si Ligaya at masaya ang mukha nito. Hindi nito alam kung paanong nabigla siya sa kaginhawang nararamdaman ngayon, ngunit sa kanyang dibdib ay may kakaibang init ng isang presensya na hindi niya maipaliwanag. At sa salamin ng kanyang silid, may nakasulat na salitang hindi niya alam kung sino ang nagsulat, pinili kang iligtas ng isang taong hindi mo lubos na kilala, ngunit ikaw ang pinakamahalaga sa kanya. Habang si Emil ay unti-unting namumuhay ng tahimik kasama si Ligaya, sa kabilang bahagi ng bayan ay isang misteryosong dokumento ang natuklasan, ang sinaunang aklat na isinulat ng isang albularyong kilala sa pangalan lamang bilang Casimyon. Ang aklat na ito ay tagong-tagong iniingatan sa ilalim ng isang lumang aparador sa bahay ni Cadoro, ang matandang albularyo na minsang nakausap ni Mang Celso. Isang mapangahas na tuklas isang gabing walang kuryente, naisipan ni Cadoro na linisin ang kanyang lumang bodega. Habang nililinis niya ang mga alikabok na kahon, natagpuan niya ang isang lumang kahon na may ukit ng buwan at mga dahon sa gilid. Binuksan niya ito at nakita ang isang aklat na gawa sa balat ng hayop at ang mga pahinay tila yari sa sinaunang hibla. Sa unang pahina, may pamagat na nakasulat sa sinaunang baybayin, ang mga kasunduan ng dilim, mga nilalang na tumutupad ng kahilingan. Dahil matagal nang pinag-aralan ni Cadoro ang mga sinaunang kasulatan, agad niyang naunawaan na ito ay hindi basta-bastang babasahin, ito ay aklat ng babala, talaan ng mga nilalang na mula sa kadiliman, at ng mga taong nangahas gumawa ng kasunduan sa kanila. Ang kwento ng Luwalhati habang binubuklat ang mga pahina, isang bahagi ang pumukaw sa pansin ni Cadoro, ang pahina tungkol sa nilalang na nagngangalang Luwalhati. Ayon sa aklat, si Luwalhati ay isa sa mga tagapamagitan ng gabi, isang uri ng aswang na hindi kumakain ng laman ng tao kundi kumukuha ng mahalagang bahagi ng buhay ng isang tao kapalit ng isang kahilingan. Hindi siya gaya ng karaniwang aswang na pumapatay para sa laman, siya ay isang tagabigay ng kapalaran. Ngunit bawat kapalaran ay may kabayaran. At ang kabayaran ay ang bagay na pinakamahalaga sa taong humiling. May tala pa sa ibaba, ang kanyang anyo ay mapanlinlang. Siya'y maganda, mabango, at tila may pusong maawain. Ngunit ang kanyang puso ay malamig na bato, at ang kanyang mga mata ay bintana sa mundong hindi dapat pasukin. Pag-ugnay ng mga kaganapan na alala ni Cadoro ang sinabi noon ni Mang Celso, isang babaeng hindi tumatanda, may maamong mukha, ngunit may tinig na dumadagundong sa puso. Siya nga, bulong niya sa sarili. Si Luwalhati. Bumalik siya sa pahina ng ritual ng kasunduan. Naroon ang paglalarawan kung paano lumalapit ang nilalang sa taong puspos ng kalungkutan o kasakiman. Sa bawat kahilingan, may itinatakdang panahon kung kailan kukunin ang kabayaran. Ngunit paano kung tumanggi ang humiling sa kabayaran, tanong niya sa sarili. Sa kasunod na pahina, naroon ang sagot, kung ang taong humiling ay kusang lumimot, maaari siyang paglaruan. Kung siya ay nagsisi at nagalay ng sakripisyo, maaari pang baligtarin ang kapalaran. Ngunit ang pinakamahalaga, ang inalay ay hindi na maaaring bawiin maliban kung may karapat-dapat na kapalit. Ang matandang walang pangalan kinabukasan, ipinatawag ni Cadoro ang kapitan ng barangay. May dinala siyang larawan, ang lumang larawan ni Mang Celso na nakuha niya mula sa pinagsamang ritual noon. Inilatag niya ito sa harap ng kapitan. Kap, may dinalang matandang lalaki ang mga taga-bundok kahapon. Nakita raw nila sa ilalim ng tulay, walang alaala, hindi nagsasalita. Parang ligaw ang kaluluwa. Nang ilabas ng kapitan ang litrato ng lalaki, nanginig ang mga kamay ni Cadoro. Siya nga, bulong niya. Si Mang Celso. Pero Cadoro, tanong ng kapitan, bakit parang hindi siya matanda sa larawan, pero ngayon, tila mas matanda pa siya sa edad niya. Napatingin si Cadoro sa kanyang lumang aklat. Dahil ibinaba ng dilim ang bigat ng panahon sa kanya. Kapalit ng pagligtas sa buhay ng bata. Ang pangarap ni Emil samantala, sa kabilang lugar, si Emil ay patuloy na nananaginip.
Sa kanyang panaginip, may matandang lalaki na nakatingin lang sa kanya mula sa kakahuyan. Palaging pareho ang mukha, ngunit hindi niya ito matandaan pagising niya. Isang gabi, sa kanyang panaginip, lumapit ang lalaki at nagsalita, walang kapalit ang pagmamahal ng tunay na ama. Nagising si Emil na may luha sa mga mata. Nanaginip ka ulit, tanong ni Ligaya. Opo, inay. Pero hindi masama, parang may gusto lang siyang ipaalam. Hindi alam ni Emil, ngunit unti-unti na siyang ginagabayan ng diwa ni Mang Celso, bagamat wala na sa kanyang tabi, ang sakripisyong ginawa nito ay nagpapalakas sa kapalaran ng bata. Ang mungkahi ni Kadoro sa kaalaman ni Kadoro, hindi pwedeng manahimik lamang. Tinipon niya ang mga pinuno ng barangay at ilang matatanda upang pag-usapan ang kanyang natuklasan. Ipinakita niya ang aklat at inilahad ang kwento ni Luwalhati at ni Mang Celso. Kung hindi natin babantayan ang ganitong mga kasunduan, baka dumami pa ang tulad niyang nilalang. Hindi lahat ng kahilingan ay dapat sinusundan ng kapalit. At hindi lahat ng ginhawa ay mula sa liwanag. Nagpasa ng mungkahi si Kadoro, magtatag ng bantay ng liwanag, isang samahang babantay sa mga espiritual na pangyayari, magtatala ng kakaibang kaganapan, at magtuturo sa kabataan na iwasan ang landas ng kasakiman. Matapos mabunyag ang tunay na katauhan ni Luwalhati mula sa lumang aklat ni Kadoro, inakala ng lahat na tuluyan na itong nawala. Ngunit ang mga nilalang tulad niya ay hindi madaling naglalaho, bagkus, sila'y naghihintay lamang ng panibagong pagkakataon. Sa katahimikan ng gabi at sa mga pusong naghahanap ng pag-asa, muling naglalakad sa dilim ang aninong nagbibigay ng kapalaran. Bagong mukha, lumang kaluluwa sa kabilang bayan, isang bagong guro ang dumating. Siya ay si Ma'am Clarice, matalino, mabait, at napakaganda. Sa unang araw pa lang ng klase, tila lahat ng estudyante na humaling sa kanyang tinig na parang musika. Ang mga lalaki laging nakatitig, ang mga guro'y naiinggit, at ang mga matatanday tila may kilig na nararamdaman sa kanyang presensya. Ngunit isang gabi, habang umuulan ng malakas, nakita ng isang bata si Ma'am Clarice na nakatayo sa gitna ng palayan, nakatitig sa langit, tila may hinihintay. Nang tanungin ito ng bata kinabukasan, umiti lang ang guro at sabing, minsan, kailangan natin tanawin ang bituin para malaman ang kapalaran. Ang hindi alam ng lahat, si Ma'am Clarice ay si Luwalhati na nagbalik, gamit ang bagong anyo at bagong layunin, makahanap ng panibagong hihiling. Ang binatang nangarap umalis sa parehong bayang iyon, may binatang nagngangalang Ramon. Isa siyang magsasaka na lumaki sa hirap. Ang kanyang ama ay naaksidente sa mina, at ang inay may sakit na hindi kayang gamutin sa lokal na ospital. Araw-araw, iniisip ni Ramon kung paano makaalis sa bayang iyon upang makahanap ng trabaho sa Maynila o makapag-ibang bansa. Isang gabi, habang pauwi siya galing bukid, nadaanan niya ang maliit na chapel kung saan nakatayo si Ma'am Clarice. Nagkatinginan sila, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang natigilan ang puso ni Ramon. Lumapit si Ma'am Clarice at sa mahinang tinig ay nagsabi, alam kong mabigat ang pasanin mo, Ramon. Gusto mo bang makamit ang kalayaang matagal mo nang pinapangarap? Napatingin si Ramon. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Umiti lang ang guro. Alam ko kung sino ka. At alam ko rin kung ano ang kaya kong ibigay sa'yo. Ang alok muling inialok ni Luwalhati ang kanyang kakaibang kapangyarihan, isang kahilingan kapalit ng bagay na mahalaga sa taong humihiling. Ngunit sa pagkakataong ito, mas pino ang kanyang paraan. Imbes na direktang sabihin, inakay niya si Ramon sa mga desisyong akala'y kanya lamang. Isang linggo pagkatapos ng pag-uusap, may dumating na liham kay Ramon, isang scholarship sa lungsod. Kasunod nito ang trabaho para sa kanyang ina sa isang opisina ng lokal na pamahalaan. Unti-unti, umaayos ang kanyang buhay. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ramon, bawat biyayang kanyang tinatanggap ay isinisingil ng kapalaran, unti-unti siyang nawawalan ng oras sa kanyang ina, sa kanyang lupain, at sa kanyang mga pangarap na orihinal niyang nilalabanan. Ang kanyang pag-angat ay hindi bunga ng pagsusumikap, ito ay bunga ng kasunduan. Ang pagdududa ni Kadoro, hindi matahimik si Kadoro. Sa kanyang panaginip, palaging may babaeng nakaputi na humihikbi sa tabi ng ilog. Nang puntahan niya ito sa kanyang alaala, natagpuan niyang ang lugar na iyon ay malapit sa paaralang pinagtuturuan ni Ma'am Clarice. Nagtanong-tanong siya, at nalaman niyang maraming estudyante ang humahanga sa guro, ngunit walang nakakakilala sa kanyang pinanggalingan. Walang tala ng kanyang edukasyon, walang kamag-anak, at tila galing siya sa kawalan. Siya na nga, bulong ni Kadoro. Nagbalik siya.
Muling binalikan ni Kadoro ang aklat at sinuri ang pahina tungkol sa pagbabagong anyo. Nakasaad doon na ang isang nilalang tulad ni Luwalhati ay maaaring magpalit ng anyo tuwing matapos ang isang kasunduan upang makahanap ng panibagong hihiling. Ang tanging paraan upang makilala siya ay sa pamamagitan ng kanyang mata, dahil yon lamang ang hindi niya kayang palitan. Isang gabing may eclipse nag-abiso ang munisipyo na magkakaroon ng eclipse kinabukasan. Ayon sa alamat, ang ganitong gabi bukas ang daan sa mga nilalang ng dilim. Naghanda si Kadoro ng kanyang mga anting-anting at nagtungo sa eskwelahan upang bantayan si Ma'am Clarice. Habang nagkaklase, napansin niyang sa bawat pagdilim ng paligid, tila mas tumatalas ang tingin ng guro sa kanyang mga estudyante. Sa isang sandali ng pagkawala ng ilaw, sumiklab ang malamig na hangin, at sa iglap ng liwanag, naabutan ni Kadoro si Ma'am Clarice na nakatitig kay Ramon na parabang kinukuha ang kanyang kaluluwa. Agad siyang lumapit at inihampas ang kanyang mutya sa sahig. "Anong ginagawa mo, Doro?" tanong ni Ma'am Clarice na ngayoy tila iba na ang tinig. "Alam ko na ang totoo, Luwalhati," matatag na sagot ng matanda. "Hindi na kita hahayaang sirain ang batang ito." Ang panibagong laban sa panahong iyon, muling humarap si Luwalhati sa pagsubok, hindi sa anyo ng espada o baril, kundi sa anyo ng pagpili. Si Ramon ay kailangang pumili, ipagpatuloy ang kahilingan at kalimutan ang kanyang pinagmulan, o itakwil ang kasunduan at harapin ang tunay na buhay. Nagpakita si Mang Celso sa panaginip ni Ramon, matanda, nang hihina, ngunit may matang puno ng pagmamahal. "Hindi mo kailangan ng kapangyarihan upang makamit ang pangarap. Kailangan mo lang ng puso, anak." Pagkagising ni Ramon, agad niyang hinanap si Ma'am Clarice, at nagulat siya nang bigla itong nawala. Wala na sa record ng eskwelahan, wala na sa mga tala ng guro, at kahit larawan ay hindi mahanap. Ngunit isang estudyante ang lumapit kay Ramon. "Sir," sabi ng bata, "naiwan po ito ni Ma'am Clarice sa lamesa niyo." Isang piraso ng papel ang iniabot, nakasulat, "Sa susunod na hihiling, huwag mong kalilimutan kung sino ka." Matapos mawala si Ma'am Clarice, lalong naging matindi ang takot ng mga tao sa bayan. Marami ang nagsimulang magduda, at may ilan na naniniwalang ang lahat ng nangyari ay dahil sa isang malupit na nilalang, si Luwalhati, ang aswang na nagtataglay ng kapangyarihang tumupad ng kahilingan, ngunit may mataas na kapalit. Pagbabalik ni Kadoro sa gitna ng takot, bumalik si Kadoro sa bayan. Nagdala siya ng mga lumang kasulatan at anting-anting na minana niya mula sa mga ninuno, na may kakayahang itaboy o pahina ang mga nilalang ng dilim. Pinangunahan niya ang isang pagtitipon sa plaza ng bayan, kung saan dinala niya ang aklat ng kasunduan at ibinahagi ang kabuuang kwento ni Luwalhati. "Hindi siya ang karaniwang aswang na natatakot tayo," paliwanag ni Kadoro. "Siya'y mapanlinlang, pumapasok sa buhay natin gamit ang pangako, ngunit ang bawat pangakong iyon ay may katumbas na pagdurusa." Ang paanyaya sa bayan nagpasya ang mga matatanda at leader ng bayan na gumawa ng ritual upang mahuli si Luwalhati sa kanyang panibagong anyo at mabawi ang kapangyarihang nagdulot ng kapahamakan. Sa tulong ni Kadoro, nagtipon-tipon sila sa isang madilim na gubat sa gilid ng bayan, dala ang mga anting-anting, mga ritual, at mga dasal na naipasa mula pa sa kanilang mga ninuno. "Ang susi sa tagumpay ay ang matibay na puso ng taong nagsasakripisyo," sabi ni Kadoro. "At higit sa lahat, ang walang hanggang liwanag ng pag-ibig." Sakripisyo ni Ramon, si Ramon ang pinili upang maging sentro ng ritual. Bagamat nagsisisi siya sa mga nangyari, naniniwala siyang kaya niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa gabi ng ritual, nakatayo siya sa gitna ng bilog na gawa sa mga halamang gamot at kandila, hawak ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy na niyog. "Handa akong magsakripisyo para sa bayan," anya, habang pinipikit ang mga mata. Sa panahong iyon, muling lumitaw si Luwalhati sa anyong tao, ngunit ngayon ay ramdam ng lahat ang kanyang tunay na anyo, isang halimaw na may mga matang kumikislat sa dilim, mga pakpak na parang balahibo ng uwak, at isang tinig na nakakakilabot. Ang labanan ng liwanag at dilim nag-umpisa ang ritual. Ang mga awit at dasal ay unti-unting nagbigay ng lakas kay Ramon. Ang mga kandila ay sumindi ng mas maliwanag, at si Kadoro ay nagwika ng mga sinaunang salita na naglalaman ng kapangyarihan ng liwanag. Habang lumalakas ang enerhiya sa paligid, si Luwalhati ay nagsimulang humina. Ngunit hindi pa siya sumuko. "Hindi matatapos ang kasunduan ng walang kabayaran," sigaw niya. Hindi lahat ng kapangyarihan ay nakukuha sa takot, sigaw naman ni Ramon na kahit na nahihirapan, nanatiling matatag. Ang tanda ng liwanag sa huli, naglabasan ang isang maliwanag na sinag mula sa krus na hawak ni Ramon.
Ang sinag ay parang bumalot sa buong gubat, at sa ilalim nito, unti-unting nawala si Luwalhati sa kanyang halimaw na anyo. Napuno ang paligid ng katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik ang anyo ni Maam Clarice, nang umiti kay Ramon bago tuluyang nawala sa liwanag. Salamat, ang huling salita bago siya naglaho. Pagbangon ng bayan sa pagbalik ng liwanag, nagising ang bayan mula sa takot. Ang mga naunang sakit, problema, at pananakot ay unti-unting napawi. Ang mga tao ay nagkaisa, at naging mas matibay ang kanilang samahan. Si Ramon naman ay hindi na muling naghangad ng kapangyarihan mula sa dilim. Natutunan niyang ang tunay na kapalaran ay bunga ng sipag, pagmamahal, at pagtitiis. At si Kadoro ay patuloy na nagbabantay, pinapanatili ang mga aral ng kanilang ninuno para sa mga susunod na henerasyon. Pag-asa sa bukang liwayway matapos ang mahaba at madilim na gabi ng takot, paghihirap, at pakikipaglaban, muling sumikat ang araw sa maliit na bayan. Ang hangin ay sariwa, ang mga halaman ay tila mas maliwanag, at ang mga tao ay muling nagsimulang maglakad ng may pag-asa. Ang mga ngiti ay bumalik sa kanilang mga labi, at ang mga tanong ay unti-unting napalitan ng panibagong pananaw. Ang bayan ay hindi na tulad noon. Napuno ito ng mga kwento ng katapangan at pagmamahal, mga aral na hindi malilimutan ng sinuman. Si Ramon bilang haligi ng bayan si Ramon, na dati isang simpleng magsasaka na naligaw sa kasunduan, ay naging simbolo ng pagbabago. Hindi niya hinayaang ang kanyang pagkakamali ay tuluyang sumira sa kanyang buhay. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga karanasan upang maging gabay sa mga kabataan at magsilbing babala laban sa mga tukso ng madilim na kapangyarihan. Nagpatayo siya ng isang maliit na sentro sa bayan kung saan nagtutulungan ang mga tao para sa kanilang pag-unlad. Dito, may mga libreng seminar tungkol sa mga alamat, kasaysayan ng bayan, at kahalagahan ng pagkakaisa. Naging inspirasyon si Ramon sa marami. Ang panatili ng alaala si Kadoro bilang tagapangalaga ng mga sinaunang kaalaman ay gumawa rin ng isang aklat na naglalaman ng buong kwento ni Luwalhati ng mga natutunan nila sa buong karanasan at ng mga babala para sa susunod na henerasyon. Pinangalanan niya itong Ang Di Malilimutang Kasunduan. Ang aklat ay inilagay sa bayan at naging bahagi ng mga kurikulum sa mga paaralan. Dito, natutunan ng mga bata na ang kapangyarihan ng tao ay hindi dapat ginagamit para sa sariling kapakinabangan lamang kundi para sa kabutihan ng lahat. Ang pagtutulungan ng bayan nagsimula ring magtulungan ang mga mamamayan upang linisin ang paligid, ayusin ang mga taniman at tulungan ang mga nangangailangan. Ang dating takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng pagkakaisa at pagtitiwala. Maraming bayan sa paligid ang humanga at nagpunta upang matuto mula sa kanilang halimbawa. Naging modelo ang kanilang bayan kung paano malalampasan ang mga pagsubok kung may puso at pag-asa. Pagdating ng bagong panahon sa kabila ng lahat, nanatiling alerto si Kadoro. Alam niyang sa mundo ay laging may mga nilalang na naghahanap ng pagkakataon upang manakit at magdulot ng takot. Ngunit sa ngayon, ang kapangyarihan ng bayan, ng pagkakaisa, at ng tunay na pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang madilim na puwersa. Ang liwanag na nagsimula sa kanilang bayan ay nagsilbing ilaw na magbibigay gabay sa mga susunod na henerasyon upang hindi na muling magpadala sa mga maling pangako. Isang panibagong simula sa pagtatapos ng kwento, makikita ang mga batang naglalaro sa ilalim ng araw, ang mga magsasaka na nagtatrabaho ng may ngiti, at ang mga matatanda na nagtuturo ng mga kwento ng tapang at pagkakaisa. Ang bayan ay handa na sa bagong yugto ng kanilang buhay, isang panibagong simula na puno ng pag-asa, katapangan at pagmamahal. 16 na.